Lord's Day. Tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos. Dito po sa loob ng tahanan ni Brother William and family. Families. Kasi marami sila. Families. Ang pagbubulay po ng salita ng Diyos ay yung malaking bagay sa isang pamilya. Alam niyo po, nang nagutos si Jesus sa kanyang mga lagad, pumasok kayo sa mga nayon ng ang tatanggap sa inyo na bahay ay sabihin nyo, peace be with you. Yan. Yan pag-entrada mo pa lang sa pinto, ay kasama na po yung pagpapala ng Diyos. Yung peace be with you. Yan po na. Kaya tayo ngayon ay papalaot na sa salita ng Diyos. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ng puso't isip ng bawat isa upang lubos namin maunawahan, paginabangan ng iyong turo't aral, sapagkat ang iyong turo't aral ay pagkain ng aming espiritual. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Hello po. O, kamay-kamay. Magsisimula na po tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ngayon, ang ating bubulayan, yung mga nangyayari sa paligid. Siyempre, una nagpapasalamat tayo sa Diyos, nakalipas yung 1 taon na malakas po tayo. Amen. Ano ba yung mga nakikita natin ngayon? Pumatak po yung January. Meron pong pyesa ng Quiapo. After that, 1 linggo lang, piyesta ng Tondo. Dito naman po, Tondo. Yan. So, ang celebration na yan, dalawa. Isang Nazareno, doon sa Quiapo. Yung dito naman, Santo Niño naman. Kumbaga, sabi nga nila, kung may baby o bata, merong matanda. Yan. Okay. Ang pag-aaralan po natin, yung nangyayari, ang tanong ganito, meron bang prosesyon sa Biblia? Yan. Kasi kapag meron tayo nakaingkwentrong ganyan, lagi nilang sinasabi, meron bang prosesyon dyan? Yan. Laging ganun ang bungad pagka tungkol sa Diyos. Okay? Ito po, babasahin tayo, Isaiah 66:17. Yan. Sister Cathy o Brother Wilson, bahala na kayong dalawa. Kung sino gusto magbasa sa inyo, Isaiah 66:17. Yan. 66. Hanggang 66 lang yan. Sa verse 17. Dito po natin makikita yung salitang prosesyon. At meron siyang description. Yan. Isaiah 66:17. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Ayan. Sa panahon pala ni Propeta Isaiah, meron po palang prosesyon. Hindi na pala bago ito. Ibig sabihin, nung dumating po yung Nazareno rito, na 1500s, from Mexico, panahon pala ni Isaiah, meron na po pala yan. Kaya yung prosesyon dito, ang tawag naman nila dyan ay prosesyon or parada. Yan. Ganun po ang tawag nila. O yung inililibot yung imahe ng isang santo o santa. Yan. Inililibot.
pinapahikot sa lugar kung saan sila pwede umikot. Pero kung inyo mapapansin, yung palang prosesyon na yan, ang tawag nila dyan, pagano, pagan tradisyon. Tradisyon ng mga pagano. Ang pagano po ay mga tao sila, pero hindi po sila Kristiyano. Hindi sila tuli, hindi sila binyagan. Yan palang prosesyon, gawain po pala ng pagano, hindi Kristiyano. Kasi kung Kristiyano ka po, hindi mo gagawin yan. Kasi ng Kristyan yan eh. Yang prosesyon. Sige. Pag sinabi pong Kristiyano ka, unang Pedro 4:16. Ang sinasabi po ni Apostol San Pedro, o San Pedro, kung tawagin, unang Pedro ba yun? 4:16. Pag-iano mo nga, Sister Tati. Sige po yun ba? Yan, 4:16. Unang Pedro. Kaya hindi po gawain Kristiyano yung prosesyon. Ano po? Ito, lagi niyo po tatanda na ito po Bible study. Hindi tayo nananakit ng damdamin ng mga taong reliyoso. Ano, Pedro? 4:16. Ngunit kung kayo magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikaya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ayun. Pag Kristiyano ka, kung totoo ka Kristiyano, taglay mo ang pangalan ni Kristo, kaya nga Kristiyano. Ang tanong, iniutos ba ni Jesus ang magprosesyon? Hindi. Wala tayong mababasa sa Biblia niya. Colosas 2:8. Tingnan natin yung sulat ni Pablo. Kung yung prosesyon ba ay tinuro yan mismo ng ating Panginoong Yesus. Kasi ang pinoprosesyon nila, yung replika o yung imahen tungkol kay Jesus. Yung pagka ikatlong linggo, Santo Niño, ibig sabihin ng Santo, ay Santo Niño, bata. Yung San 9, Nazareno naman, yung Quiapo. Colosas 2:8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag dinuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. O, kita nyo? Hindi sinasangayunan ni Kristo yung tradisyon. Sabi ko nga po, si Isaias, nung uling bahagi ng 8th century BC, nabuhay siya. Sumulat na siya. Wala pa tayo. Hindi pa nadidiscover yung Pilipinas. 1500 lang na-discover ni Magellan ng Pilipinas. At pinangalan niya sa hari ng Espanya. King Philip, kaya naging Pilipinas o Philippines. Po, dati pangalan ng Pilipinas is Marlica. Wala pa. Kaya ang tawag dyan ay mga tradisyon. Yung salit-saling sabi ng ating mga matatanda. Diyan po tayo nakatali. Yung tradisyon. Kaya kung tanungin mo po yung simbahan na meron nagpuprosesyon, ang sagot nila ay tradisyon na namin yan. Yung mga sa ngayon kung tatanungin mo naman sila, ay kinamulatan na namin yan. Pero kung sa Biblia po natin ibabase, wala. Ngayon, balik tayo kay Isaias.
Ano ba yung nakikita ninyo pag may prosesyon? Isaiah 45:20. Pag-ibasa mo, Sister Cathy. Ano naman ang sabi ni Isaiah sa mga nagpo-prosesyon? Sinabi ni Yahweh, 45:20 ng Isaiah. Sinabi ni Yahweh, halika kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasa ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas, ang mga taong ito ay walang nalalaman. Oh, anong sabi ng Diyos? Mamamasan. Kung dito po sa Tondo at Manila, ang tawag po doon sa mga nagbubuhat, mamamasan. Oh, meron na pala noon. Sa propeta Isaias na sulat. Anong sabi ng Diyos? Pinapasan ninyo. Saan nila pinapasan yung ano? Di po ba sa balikat? Mapababae, lalaki, bata, matanda. Oh. Anong sabi? O sige, ulitin mo nga, Sister Cathy. Sinabi ni Yahweh, halika kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasa ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas, ang mga taong ito'y walang nalalaman. Oh. Anong tawag ng Diyos? Mangmang. Walang nalalaman. Lack of knowledge. Yun nga po. Yung tradisyon na yan, sabi nila, namana ko pa sa lolo ko ito Namana ko pa sa tatay ko ito Di po ba ganon? Mga tradisyon po yan. Yung mga mamamasan. Oh. Yan mapapanood natin yan sa Piyesta ng Nazareno sa Quiapo at Piyesta ng Santo Niño dito naman po sa Tondo. Ano ang napapansin ninyo pag nanonood kayo niyan? Especially pag Santo Niño. Di po ba? Ito, wala tayong nakikita ko kasi yan na nanonood ako Nakakakita ko mga sumasayaw. Maharot na sayaw. Yung iba po, sabi nga nila, konti na lang, langit na. Alam nyo na siguro ang ibig ko sabihin. Oh, may yung mga LGBT, kumakakending. Maharot. Pero, sumasama. Ano pa? Makikita mo, nagtatagay-tagay, hinuman. Nakahubad. Ayan, yung mga macho dancer, nakahubad, akala mo. Yung macho dancer, yung walang damit, pinagkikita yung maskuladong katawan. Oh, para silang nangahakit ng mga babae. Isipin nyo po yan. Yan ba'y sa Diyos? Hindi. Pero bakit ginagawa nila? Kaya ngayon ang sabi ng Diyos, lack of knowledge. Walang nalalaman. Ang mahirap po, kapag ituro mo sa kanila, sila pa yung nagagalit? Totoo yan. Anong sasabihin nila? Isa lang yung sinasabi nila. Respeto. Respetuhin mo kami. Respetuhan tayo. Siyempre, alam niyo po, si Apostol Pablo, nang siya po ay nangaral, ano ang naging damdamin niya? Tingnan po natin sa Gawa 17, nang siya po ay nasa bansang Atenas. Tingnan niyo po ang naging damdamin ni Apostol Pablo. Hanggang makipagdebate siya. Debate sa simbahan, debate sa labas ng simbahan. Para lang po ituro ang aral ng Diyos sa mga taong reliyoso sa panahon nila. Gawain pagano yan. Chapter 17, sa Gawa 17, medyo mahaba ito, pero ganun talaga.
Simulan natin sa chapter 17, 16 hanggang 25. Yan, medyo mahaba yan. Bahala na kayo, paano kayo magsalitang basa, ano? 16, Oh. 35. Hanggang 25. Habang sina Silas at Timoteo ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niya puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos, at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. 18 hanggang 25 yan, Brother William. Ipagtalo rin sa kanya ang ilang sa mga pilosopo Griego, sa mga estopiko, ano ba ang sinasabi sa atin ng mga punong ng iyan? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, iyan. Sabi ng ilan, sabi ng iba, nagmamangaral yata tungkol sa iba, mga Diyos. Sinasabi nila iyon ay dahil sa ngaral ni Pablo tungkol kay Jesus, at siya'y mulino pagkabuhay siya isinama nila sa iniharap sa kapulungan na Arepago. May tinatanong, maaari ba malaman namin? Tinatanong naman marami na malalaman namin kung sino itong bagong aral na ituturo mo bago sa aming panindigan ng sinasabi mo, kaya't nais namin malaman ang kahulugan nito, sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhan naninirahan doon kung ang pag-uusap-usap ay makikinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo ang Pablo sa mga harap ng kapulungan na ay Arepago na magsasalita, mga taga ay Atenas, napapansin ko kayo'y lubos na paparelyoso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko ay lusod ng pagmamasid ng iyong mga sinasabing nakikita ko ang iyong dambana na may nakasulat na Diyos. Kilala ang Diyos ng isang sinasama, kahit hindi ninyo kilala ang iyong mga ipinagkakaayag ng inyong mga Diyos na gumagawa ng sanlibutan, at ang lahat na narito na ang Panginoon sa langit ng lupa, at ang paniniraan ng mga templo ginagawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod, sapagkat siya mismo nagbibigay ng buhay. Iniangan ng mga kanyang mga katauhan. Amen. Ayan po ang sulat ni Pablo. Yung karanasan niya. Alam niyo po, yung damdamin ni Pablo bilang apostol, nung makita niyang maraming Diyos-Diyosan. Ganyan po ang mga pagano, mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan. Kaya nasaktan yung damdamin ni Pablo, yung espiritu niya. Nung makita niyang ganyan ng mga tao na napaka-religyoso pa naman nila. Pero anong klaseng religyoso? Sumapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At meron nakita si Pablo. Nakasulat lang. Walang ribulto. Sa Diyos na hindi namin kilala na sinasamba. Oh. Kaya sabi ni Pablo, yang Diyos na yan ang ipakikilala ko sa inyo. Pinakilala niya kayo ng Diyos na yan. Ito pala yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ibig sabihin lang po, reliyosong tao sila, pero ang Diyos hindi nila kilala. Kasi nga po, narihati sila sa mga tradisyon ng kanilang mga reliyon, ng kanilang mga ninuno. Oh. Kaya nung dumating si Pablo, yun ang ipinakilala niya sa kanila. Lagi po natin tatandaan.
Kaya nga sabi ng Diyos, lack of knowledge, kawalan ng kaalaman. Ang mahirap lang dito, kaibigan, sa panahon natin itunuturo mo na yung tama sa Biblia, hindi po nila matanggap, hindi nila mayakap. Meron pong akong kasama, yan yung nakaraan, Brother William, si Brother Marlon. Sabi ng asawa niya, kapag lang niya kinuwento sa akin, sabi niya nung makasama mo si Brother Manny, nagbago ka na. Hindi mo na kinikilala yung mga santo natin. Kita nyo? Ang sabi ni Brother Marlon, yung nakasulat sa Biblia, yun ang sinusunod. Isipin nyo, mag-asawa, hindi magkasundo. Nung araw, meron pa ako nakilala, mag-asawa. Si nanay, katoliko. Si tatay, hindi. May altar sa baba si nanay, pag akit mo itaas, may altar si tatay. Magkaiba sila Katoliko at saka Chinese. O, kita nyo? May sarili silang altar na dinadasalan. Hindi po, alam niyo po sa buhay natin na ganyan, marami na pong ganyan ngayon. O, meron pa akong pamilyang napuntahan. Yung isang anak, datindahan. Yung anak, saksi ni Jehovah. Yung anak, 5 sila, kanya-kanya sila ng reliyon. Paano yan, kako? Di paano, hindi kayo magkakasundo. Siyempre, magkakalaban ng mga reliyon ninyo, kako. Sipin nyo po yan. Ang reliyon po, maganda. Kung maganda ang turo. Kung tama ang turo. Pero pag ang reliyon, ang tinuturo po, lihis sa katotohanan, ay siyempre, paglabas sa katotohanan, delikado. Lagi nyo po tatandaan yan. Yang prosesyon, ang sabi ng propeta Isaias, mga paganismo o paganism tradisyon yan. Hindi po sa Diyos yan. Ako, dati rin po akong ganyan nung araw. Sa probinsya lang alam. Sa probinsya lang. Pero nung lumaki na po ako, marunong na ako magbasa ng Biblia, natuto na. Sabi ko, yung lahat ng ginagawa ko pala noon, hindi po pala maganda. Kasi wala naman po talaga nakasulat sa Biblia. Yung nga sabi ko kanina, meron ba sinabi si Jesus, igawa niyo ako ribulto? Sinabi ba ni Jesus, kung meron ako ribulto, iprosesyon niyo ako? Wala. Bakit kailangan gumawa ka ng ganyan? Ano ang sabi ng Diyos? Exodo chapter 20, verse, Sister Gati. Ano ang utos ng Diyos? Chapter 20, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, hanggang 6 lang, hanggang 6. Yan. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. At nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipin, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibubuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong nalinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Amen. Maliwanag po. Merong babala dito. Ang sabi ng Diyos, sisingilin ko
Ito po yung sinasabi ko. Paano ka naging ganyan? Naman ako sa lolo ko eh. Naman ako sa tatay ko. Yan po ang masakit. Yung pinamana ninyo sa inyong anak, di ba kung nagpamana kayo ng lupa, nagpamana kayo ng kayamanan, okay yan. Pero ang pinamana ninyo, anong sabi ng Diyos? Sisingiling ko. Oh. Siyempre, yung matanda, patay na. Sino sisingiling ngayon? Di yung natitira mo, mahal sa buhay na buhay. Siyempre, sila na magpapatuloy sa ginagawa mo. Oh. Di po ba napakasakit niyan? Oh. Ang akala mo, yung pinamana mong reliyon, okay yon. Hindi mo alam, hindi pala okay. Sabi ng Diyos, hindi ako may sabi niyan. Pero kung susunod ka sa Diyos, anong sinabi ng Diyos? O pag-unit mo nga yung verses, sister. Oh. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Yung pamilya mo, pag naturuan mong tama, pagpatay ka na, yung pamilya iniwan mo, tuturo din siya ng tama hanggang sa henerasyon ng susunod. Anong sabi ng Diyos? Ipadadama ko ang pag-ibig ko. Oh, kanino? Sa iyong saling lahi. Yung iniwan mo, dahil ikaw ang nagturo ng tama sa aral ng Diyos, yung iniwan mo, magtatamasa sila ng pagpapala ng Diyos. Nakakatakot po yan. Hindi ko alam bakit naman, sabi pa ng iba kami nga nag-compile ng Biblia Hindi kayo nag-compile ng Biblia, bakit tayo nyo sundin yung kinompile ninyo? Kaya yun ang tinatanong ko sa kanila kung minsan, kayo pala nag-compile, ba't hindi nyo sundin yung kinompile ninyo sa Biblia? Manapa, gumagawa kayo ng inyong mga sariling aral. Sa panahon ng Panginoong Yesukristo, tignan natin yung mga taong reliyoso na nagigipagpukpukan sila ng aral. Ito panguli, San Marcos chapter 7. Itong mga taong ito, marunong po. Marunong sila sa religion. Pero, tingnan niyo po ang salita ng Panginoong Yesukristo patungkol po sa kanila. San Marcos chapter 7, simulan mo sa 5 hanggang 5, 6, 7, 8, hanggang 8. Yan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayo ito ay pagkunwari lamang, sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukan. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod nyo ay mga tradisyon ng tao. Maliwanag. Si Jesus pa? Ubra ka ba kay Jesus? Kaya sabi ni Jesus, mga mapagkunwari. Nagkukunwari lang po sila. Naghanap sila ng butas para mabutasan ng ating Panginoong Yesus. Sino ba naman kung marumi bang kamay mo, hindi ka magugas, kakain ka na? O sige nga, limbawa, ang trabaho mo, basura. Siyempre, marumi ang kamay mo. Tapos, kukuha ka ng pagkain.
Siyempre maghuhugas ka. Kaya yung mga magagaling na itong mga audio ito, gusto lang nila subukin si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, mapagkunwari kayo. Kaya nga yun yung sinasabi ko sa inyo. Mismo ang Panginoong Yesus, binara po sila. Ito yung mga tao, binanggit ni Isaias. Yung mga lain na panahon ni Isaias, hanggang sa panahon ng Panginoong Yesus. Kaya binanggit ni Jesus, kayong mga sinulat ni Isaias. Kunwari, maka-Diyos kayo, sumisimba kayo, sumasamba kayo. Pero ano? Wala sa inyong puso yan. Pati aral nyo. Aral ng tao, ano sinasabi nyo? Aral ng Diyos. Yan bang magprosesyon na aral ng Diyos? Hindi. Eh, bakit kayo nagpuprosesyon? Wala po. Alam niyo po, ang Biblia, nagtuturo ng ikabubuti natin. So, dapat, kung ano na po yung nakasulat, tanggapin na po natin yun. Yakapin natin, kaibigan. Wag na po yung parang masyado pa tayo defensive eh. Yung salitang naalala ko yung respetuhan. Alam niyo po nung si Congressman Ernest Dionisio, matagal ko nang kilala yan eh. Bata pa lang siya. Nag-aaral pa lang noon. Ang tatay niya, konsyel ng District 1, si Matandang Dionisio. Kung tawagin nila yan, Tatay Ernix. Naging chief of staff niya po si Congressman ngayon. Congressman na po si Ernix. Si Ernix. Nagkausap kami niya sa opisina niya mismo. Nagtanong siya tungkol sa reliyon. Siyempre bilang nagtuturo, nagsisiya ng Word of God, sinagot po siya. Pero ang ginawa po ni Ernix Dionisio na congressman ngayon, kinuha niya yung Santo Niño. Ribulto po yun eh. Siyempre, sasagutin ko siya ayon sa Biblia. Meron sumabat ngayon. Sabi na sumabat, yung babae, respetuhan naman tayo. Biglang sumabat. Hindi namin siya kausap. Ang nag-uusap kami dalawa ni Ernix. Noong panahon na yun. O, kita niyo po. Alam niyo po, may sa Kapampangan, yung pagsasabi ng tapat, pagsasaba ng malwat. O, ano ba sa Tagalog yan, Brother William o Sister? Yung pag nagsabi kang totoo, magsasama kayo ng maayos. Oo, yung bang ganon? Oo. Kaya, lalo na po ngayon, no? Ayan, Biblia ito. Biblia, ito. No. Itong magandang Biblia, ito po. Sino po ang nagpo-produce nito? Itong binabasa ni Sister Cathy. Simbahang Katoliko ang ano ba kasi? Anong pangalan kasi ito? Yung sama ng mga pasimbahan, ano kasi pangalan? May pangalan dun eh. Nakalimutan ko na natin ano. Sila po yung nagpapalimbag nito. Magandang balita Biblia. Opo. Sila yung nagpapalimbag. Sila po yung namimigay. Pagkatapos yun po binabasa natin, ano? Kung sila nga nag-compile niyan, sabi nila, di dapat sila yung maunang sumunod dyan. Yung problema po, sila po yung hindi sumusunod sa kanilang kinumpile. Lagi nyo po tatandahan, kaibigan. Ang Biblia po, tinutuwid tayo. At habang tinutuwid tayo ng Biblia, magpatuwid po tayo.
Alam niyo po yung pagsunod sa Diyos. Maganda po yan. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen. Diyos po nag-utos doon. Oh. Kung mahal mo ang Diyos, sabi niya kung ako ang Diyos niyo, sabi ng Diyos, bakit niyo nilalabag ang utos ko? Isipin niyo po yan. Sumisimba pa sila, mapagsamba pa sila, pero anong ginagawa nila? Yung kanilang aksyon, pinapakita nila, hindi nila mahal ang Diyos. Yun po yung totoo. Hindi nila mahal ang Diyos. Kasi kung mahal nila ang Diyos, panguling talata po, unang 1 chapter 5 verse 3. Panguli na po yan, ano? Bago tayo manalangin. Malapit sa dulo yun. Yan. Babasahin po niya. Pakinggan niyo pong maigi. 1:1. 5:3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Ayan, maliwanag. Hindi naman mahirap sundin ang gusto ng Diyos. Bakit sinabi ba ng Diyos, magbuhat ka ng tren? Magbuhat ka ng truck? Sundin mo lang yung utos niya. Wala pong mahirap doon. Walang mahirap doon. Pero bakit mas gusto niyo pa po magsakripisyo ng may kalakip na hirap? Minsan nakita ko po yung nagmamasa. Bumagsak! Bumagsak! Ikaw ba naman mismo, mga kabataan, anong lakas niyan? Bumagsak. Habang nasa kalsada po ako. Isipin niyo po yan. Hindi paninira ito. Kasi po, laman ako ng kalsada. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, ito na lang po ang trabaho ko. Mag-share ng salita ng Diyos. More than 20 years na po. Kaya marami na po akong nasaksiyan na ganyan mga pangyayari sa buhay ko. At hanggang ngayon, ito pa rin patuloy pa po tayo. Nung December 30, meron na po prosesyon na. Pinalabas na sa telebisyon. Kita nyo? Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral, ano? Sana po, huwag kayong masaktan. Hindi po, wala pong, personal o pamimersonal o pananakit ng damdamin ng reliyon. Hindi po. Tinuturuan po tayo ng Diyos. Kung tinuturuan tayo ng Diyos, magpaturo po tayo. Kasi gumagamit po tayo ng dalawang Biblia. Ang gamit ko po, Poimen, ang gamit na po ng Sister Cathy is Magandang Balita Biblia. Catholic Edition na po. Sige po, hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Sila po yung pamilyang, Brother William Son Torres. Pamilya niya po yan. God bless us all po. Bye-bye. O, kaway-kaway naman. Thank you for watching. Ayan. Thank you!